Hey everyone! Welcome back to my channel. For today's video, pag-usapan natin itong mga new immigration pathways ngayong 2025 dito sa Canada. Sobrang daming negative news na apektado talaga yung mga immigrants dito sa Canada. Yung mga international students, temporary foreign workers, damay na rin yung mga nag-a-apply ng asylum, mga refugees. Kasama na dyan, a few days ago, in-announce na rin nila yung pag-stop ng pag-sponsor ng mga magulang or parents and grandparents dito sa Canada. And then may issue pa ngayon na yung regarding sa in-announce ng government ni Prime Minister Justin Trudeau last year regarding sa mga caregivers na pathway to become a permanent residents. Ang daming nag-aantay kasi until now, wala pang update sa in-announce nila mid last year. Ang sabi doon, yung mga experience na caregiver sa ibang bansa pwede mag-apply rito, and then upon landing, they will be granted permanent residence. But until now, maraming nadidismaya, eto, nag-step down na si Justin Trudeau as leader ng Liberal Party. Anong magiging impact nun? By March, ang sabi niya, kapag nagkaroon ng kapalit na leader yung party niya rito sa Canada, mag-i-step down na siya officially as Prime Minister. Ang problema, kung magkakaroon ng election by that time, March, ang matinding kalaban niya talaga, popular sa mga Canadians, si Pierre Poilievre na leader ng Conservative. Pro-Canadians talaga yon. Kung wala pa ring update sa mga pinangakong program ng Liberal Party last year, specific dito rin sa caregiver para sa mga magiging landed permanent residents dito sa Canada, kapag naabutan ng election yan, tas si Pierre Poilievre yung nanalo, expect yung mga pagbabago sa rules and policy. But anyway, sobrang daming negative news, and then nababalitaan tayo, which is totoo naman. Itong video na to, hopefully, makapagbigay ng pag-asa sa mga kababayan natin and then nangangarap na mag-immigrate pa rin dito sa Canada as worker and madala yung family nila and maging permanent residents and later maging citizen of Canada. They are introducing several new pathways to become a permanent resident in 2025. Yung Enhanced Caregiver Pilot Programs, Rural Community Immigration Pilot, Francophone Community Immigration Pilot, and Manitoba's West Central Immigration Initiative Pilot. Nabanggit rito kung para kanino o kung sino yung mga eligible na mag-apply. Para dun sa Enhanced Caregiver Pilot Programs, home care workers such as home child care providers and home support workers. Kung before, mostly pagka-caregiver, kailangan doon ka sa mga employer na mayroong establishments dito sa hospital, aged care. But now, they're more specific na pwede na yung mga home support and then mga child care. And then pangalawa, yung Rural Community Immigration Pilot. Those who fulfill labor shortage in select small rural communities in Canada. Ito, expect na may kasama doon sa mga northern part ng malalamig na lugar dito sa Canada, like yung part ng Yukon, Nunavut, other small areas, provinces, mga remote areas or territories na talagang hirap sila makahanap ng workers. Maraming nagtitake din ito kasi mostly sa mga part na yon, mabilis yung pag-process ng permanent residence. Meron nga akong kakilala sa Yukon. After niya magtrabaho doon ng 3 to 6 months, ang bilis na nakapag-submit na kagad siya ng application. And then wala pang isang taon na approve yung permanent residence niya. And pangatlo, yung Francophone Community Immigration Pilot. French speakers who fulfill labor shortage in select small communities. Ang French-speaking province dito sa Canada, yung Quebec. Ang gusto nila dito, makapag-hire sila ng mga eligible na mga immigrants na talagang biyasa or fluent magsalita ng French. Distribute nila dun sa mga small areas or rural areas. Ang Canada, dalawa talaga major language niyan, English and French. They really have to establish yung pagsasalita ng French aside from English. And then,
Pang-apat, yung Manitoba's West Central Immigration Initiative Pilot. Ito, workers who want to live in communities in Manitoba's rural areas. Pero specific yung mga West Central region. Ito, gaya ng nabanggit ko before, kami sa small town kami sa Manitoba dati, ako, ang bilis ma-PR dun sa mga area na yon. Pero itong specific na inad nila ngayon sa pathway, part ng West Central Manitoba. Kasama na dyan yung Winkler and Morden. Malapit lang kami mismo sa lugar na yon. I'm not sure if south part lang yung area namin. Pero yung Winkler, mga 15 to 20 minutes drive. And then Morden. So, ito nakalagay, Enhanced Caregiver Pilot Programs. IRCC announced ng June 2, 2024. And then yung mga details and eligibility, candidates need to have a minimum of language proficiency of level 4 on the Canadian Language Benchmark Tests. So itong Canadian Language Test, pwedeng IELTS or CELPIP. For me, ang mas madali yung CELPIP. Talaga more, computer lang yung kaharap mo. Magte-test ka ng reading, speaking, writing, and listening. Unlike sa IELTS, but depende sa inyo kung komportable kayo ng one-on-one, kaharap nyo yung tao, yung IELTS. Okay din naman yun. And then, isa sa, again, under to ng caregiver. Equivalent of a Canadian high school diploma, recent and relevant work experience, and offer for a full-time home care job. And requirements para dun sa Rural Community Immigration Pilot. Following the success of the Rural and Northern Immigration Pilot, RNIP, IRCC announced the launch of Rural Community Immigration Pilots. Naka-indicate naman, naka-base to dun sa RNIP before na pilot nila for pathway for permanent residents. Sabi, Rural and Northern Immigration Pilot. Ito yung mga northern part ng Canada. Yukon, Northwest Territories, ano pa ba? Nunavut, mga malalamig na lugar yung mga yan. And can help overcome labor shortage, want to live long-term in small rural communities in Canada. I don't know kung magkakaroon sila ng rules dito na kailangan nyo mag-stay kasi naka-highlight na rito. Want to live long term. Kasi yung iba, ang nangyayari, pagka move or land dito sa Canada, dito sa specific employer sa northern part of Canada na malamig, after ma-permanent residence, hindi naman masama na mag-move ka sa other part of Canada pagka na permanent residence ka kasi nasa batas naman yan. Rights mo yan. Pero, syempre, parang magbigay ka lang ng utang na loob dun sa employer na kumuha sa'yo and tumulo na magkaroon ka ng papel and ma-permanent residence ka rito and then makuha mo yung pamilya mo. Diba? Parang out of respect. Kahit mag-stay ka rin ng matagal para ma-establish yung employer mo or magantay ka ng kapalit mo bago ka umalis or lumipat ng ibang province or territories. Details. December 14 siya na-announce and must have work experience, education, genuine offer of employment, language proficiency. The Canadian Language Benchmark, so the same. Necessary funds. The amount must be at least half of the low-income threshold in rural outside major cities. Intent to reside. So ito na nga. The applicant must demonstrate that they intend to reside in the designated community they will work on in. Kailangan talaga may intensyon ka na mag-stay doon sa lugar na yon, sa employer na susupport ang application mo for permanent residence or mag-work dito sa Canada. Hindi yung pag PR mo right away ginabukasan, umalis ka na. Ngayon, naghihigpit na sila. They must also have a valid certificate of recommendation from an economic development. Ito, ano na to, sa province and federal, ano na to, level. Francophone Community Immigration Pilot. The same. It aims to ensure the economic development of Francophone minority. This pilot was announced same time as the Rural Community Immigration Pilot to help yung mga small
rural communities outside Quebec na ma-enhance or ma-practice yung French speaking dito sa Canada. Then, work experience, of course, kailangan fluent ka talaga sa French dito. And applicant must have obtained at least a secondary level. Must be offered designated employer that meets specific conditions. French language, ability to a niveau, I don't know kung paano i-pronounce to. NCLC level 5, necessary funds again, and intent to reside. Lastly, Manitoba's West Central Immigration Initiative Pilot announced last November 15. This will see the province collaborate with 7 rural communities, municipalities, and Gambler First Nation to meet the respective labor market needs. Ito, it builds on the province's current regional immigration initiatives. Specific na kasama yung mga lugar is yung Winkler, di ba? Stanley, Morden, and the Parkland region. Details eligibility. Approximately 240 to 300 people will be needed by the province over the next 3 years to meet labor market needs. Expect na itong 4 na pathway na to in the coming months, magkakaroon sila ng update. You can check sa Immigration, Refugees, and Citizenship Canada. And from time to time, we will double check as well sa mga update. Hanggang dito na lang, and I hope may natutunan kayo sa vlog na to. Till next time, bye-bye!